Sinabi ng Diyos, "At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto." Kapag nabasa mo ang mga salitang ito ng Diyos, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Iniisip ko si Moises. Nasaksihan niya ang pagbugbog ng isang Ehipsyo sa isang kapatid na Hebreo, at nang wala siyang makitang tao sa paligid, sinaktan niya at pinatay ang Ehipsyo at inilibing siya sa buhangin. Kinabukasan, nakita niya ang dalawang Hebreo na nag-aaway at tinanong niya ang mananalakay, "Bakit mo sinasaktan ang iyong kasama?" Sumagot ang lalaki, "Sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo?" Napagtanto ni Moises na nalaman na ang kanyang pagpatay at nakaramdam siya ng takot. Nang marinig ito ni Faraon, gusto niyang patayin si Moises. Kaya't si Moises ay tumakas patungo sa lupain ng Midian. Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa ilang sa pagpapastol ng mga tupa. At nang maglaon, tinawag siya ng Diyos upang pamunuan ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Dati, lagi kong iniisip kung bakit hindi ginamit ng Diyos si Moises ng mas maaga para iligtas ang mga Israelita mula sa mapang-aping pamamahala at pagkaalipin sa ilalim ng Egyptian Pharaoh. Lalo na kung isaalang-alang ang mga Israelita na nagtiis ng halos 400 taon ng pagdurusa. Bakit kinailangan ni Moises na magtiis ng 40 taon ng pagdadalisay sa ilang bago tinawag ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos sa likod ng 40 taon ng mga pagsubok para kay Moises sa ilang? Hindi ko ito lubos na naunawaan, hanggang sa napunta ako sa pahayag na ito mula sa Diyos. Napagtanto ko na hinuhubog ng Diyos si Moises upang maging isang taong angkop para sa paggamit ng Diyos. Pinipino at inaalis ang anumang nasa loob niya na hindi angkop para sa paggamit ng Diyos. Kung si Moises ay hindi dumaan sa 40 taon ng pagdadalisay sa ilang, siya ay patuloy nakikilos ng padalos-dalos at mamumuhay sa pagiging mainitin ng ulo. Nang makita niya ang kanyang kapwa na inaapi, hindi siya umasa sa Diyos o umasa sa kanya para sa patnubay. Sa halip, binato niya ang taga-Ehipto hanggang mamatay dahil sa init ng ulo. Ang gayong tao na naudyukan ng kanyang pagiging naturalisa ay hindi angkop para sa paggamit ng Diyos. Paano niya magagampanan ang mabigat na pananagutan sa pag-akay sa mga Israelita palabas ng Ehipto? Kaya naman, para maging handa si Moises sa mahalagang gawaing ito at mapino ang aspeto ng kanyang pagiging mainitin ng ulo, pinahintulutan siya ng Diyos na sumailalim sa 40 taon ng pagsubok at pagpipino sa ilang. Pagkatapos ng 40 taon, hindi lamang ang mga likas na aspeto sa katauhan ni Moises na hindi angkop sa paggamit ng Diyos ay pinino, kundi siya rin ay nakaranas ng katapatan ng Diyos at ng kanyang kadakilaan at kataas-taasang kapangyarihan. Tunay na napagtanto niya na walang imposible sa Diyos. Dahil hindi lamang ilang araw o ilang taon si Moises namuhay sa ilang, kundi buong 40 taon, hindi natin tiyak kung paano niya ginugol ang panahon na iyon. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Patuloy na pinangungunahan, tinutulungan at binibigyan siya ng Diyos ng gabay. Sa pamamagitan ng mga pagsubok at paghihirap na ito, nasaksihan ni Moises ang kamay ng Diyos at ang kanyang mga himala. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay lumakas, na nagbigay sa kanya ng tapang na tanggapin ang atas ng Diyos at harapin ang makapangyarihang imperyo ng Ehipto at ang hukbo ni Faraon.
Nang binasa ko ang kwento ng Diyos sa paggamit kay Moises, lubos akong nabigyang inspirasyon. Kung nais nating maging perpekto ng Diyos at maging mga tao na kaayon sa kanyang puso, kailangan din nating dumaan sa mga pagsubok at pagpipino mula sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang ating likas na personalidad, mainiting ulo at tiwaling disposisyon ay maaaring maalis. Sa pamamagitan lamang ng mahihirap na kalagayan na tayo ay tunay na hahanap sa Diyos at aasa sa Kanya. Sa mga sandaling iyon, makikita natin ang Kanyang karunungan at pagiging makapangyarihan sa lahat at nagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Kanya. Anong mga kabatiran ang nakuha nyo mula sa mga karanasan ni Moises? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento.